Wait, wag muna kayong umalis. Hi, mga kapatid. Amen. Praise God, Sister Vilma. Atin po munang awitin yung Come, Holy Spirit. Amen. Praise God. Hallelujah. Sige po, tayo pong lahat ay tumayo. Atin pong anyayahan ang banal na Espiritu na siya pong kumilos sa ating pong kalagitnaan. Hallelujah, Lord God. Holy Spirit, follow now. Yes, hallelujah, Lord God. Yes, oh Jesus. Oh, hallelujah, Lord God. Hallelujah, Jesus. Oh, glory, 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 glory. Hallelujah, Lord God. Yes, amen. Holy Spirit, follow me now. Yes, amen, Lord God. your anointing, Come in your power. I love you, Holy Spirit. You captivated my soul. And every day I love to love you more. Yes, amen. Hallelujah, Lord God. For your heart, hold my life in your hand. Drawing me closer to you, I feel your power in you. Nothing compared to this place where I can see you face to face. I worship you, Spirit and in truth. Yes, amen. Hallelujah, Lord God. Holy Spirit, follow me now. Amen. Hallelujah, Lord. With your anointing, come in your power. I love you, Holy Spirit. You captivated my soul. And every day I love to love you more. I'm reaching for your heart. You hold my life in your hand, drawing me closer to you. I feel your power in you. Nothing compared to this place where I can see you face to face. I worship you in spirit and truth. I'm reaching for your heart. You hold my life in your hands, drawing me closer to you. I feel your power in you. Nothing compares to this place where I can see you face to face. I worship you in spirit and in truth. I worship you in spirit and in truth. Hallelujah, Lord God. I worship you in spirit and in truth. Yes, hallelujah, Lord God. Oh, glory, glory, glory. Hallelujah. Salamat po sa iyo, banal na Espiritu. Oh, dakila ka po. Salamat, salamat po sa umagang ito. Sapagkat naniniwala po kami, Panginoon. Pupuspusin mo po kami, Panginoon, ng iyong kapangyarihan. Bubuksan mo po, Panginoon, ang aming pong pandinig, ang aming pong puso, upang may sa katuparan ng iyong pong kalooban sa umaga pong ito. Kaya Lord, tanging ikaw po, O Diyos, ang may taas. Ikaw ang madakila, ikaw po ang maluwalhati. Salamat, salamat, salamat po, Panginoon. Hindi po hadlang, Panginoon, ang masamang panahon.
Panginoon, sapagkat Ikaw, Panginoon, Lord God, ang nagbibigay sa amin ng kalakasan. Ikaw ang nagbibigay sa amin, Panginoon, ng pag-asa. Ikaw ang aming Diyos na buhay. Ikaw ang aming Diyos na dakila. Ikaw ang aming Diyos na tapat, Panginoon. Ikaw po, O God, ang sapat-sapat sa aming pong buhay. Sapagkat kung wala ka sa aming buhay, Panginoon, wala kaming magagawa. Kaya salamat po, Panginoon. At dalangin ko po, O Diyos, na sa umaga pong ito, Panginoon, ang bawat isa po sa amin, Panginoon, makaranas ng kalayaan. Sa pangalan ni Jesus, amen and amen. Hallelujah. Praise God. Sige po, pumunta po kayo sa inyo pong 6 na kapatid. Gloria, lapitan nyo po, kamustahin nyo. At sabihin nyo, pang-6 na buwan na ngayon. Amen. Pang-6 na buwan na ngayon. Amen. Glory to God. Hallelujah. Oh, glory, glory. Amen. Amen. Hallelujah, Lord God. Oh, napakabuti ng ating Panginoon. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Amen. Yes, oh Jesus. Hallelujah, Lord God. Napakasarap yakapin ang mga kapatiran. Amen. Maiparamdam ang pagmamahal. Maiparamdam ang kasabikan. Praise the Lord. Hallelujah. Yes, hallelujah, Lord God. Amen. Amen. Hallelujah. Praise the Lord. Oh, glory, glory, glory. Hallelujah. Purihin ang ating Panginoon. Amen. Yeah. Napakasarap pagmasdan ang mga ngiti sa mga labi. Praise the Lord. Dahil tayo po ngayon ay ika-6 na buwan na. Kalahating taon na. Amen. Praise God. Ilan na kaya ang ating napagtagumpayan sa ating labanan? Amen. We are an overcomers. Amen. Tayo pong lahat ay mananagumpay. 6 na buwan na, kalahating taon na. Kinakailangan binibilang na natin ang ating napagtatagumpayan. Amen. Praise God. Hallelujah. Talaga pong ang ating pong Panginoon ay mabuti. Praise the Lord. Yes. Amen. Sino po rito ang maraming labanan? Amen. Hallelujah. Praise God. Amen. Magtatagumpay ka. Pag maraming labanan, maraming pagpapala ang ating aanihin. Amen. Praise God. Talagang dito po masusukat yung tibay ng ating pananampalataya. Kapit lang po tayo, kapit lang. Hindi tayo pababayaan ng ating Panginoon. Amen po. Praise the Lord. Glory to God. Sabi ni Sister Tesia po raw ay na-miss. Na-miss daw po niya ako. Lalo po ako, miss ko po ito. Praise God. Hallelujah. Amen. Praise the Lord. Napakabuti po ng ating pong Panginoon. At tayo po'y darako na po sa ating pong mensahe. Praise the Lord. At baka po humaba pa ng humaba. Hallelujah. Hallelujah. Sige po. Tayo po ay pupunta po sa aklat po ng Isaiah 43. Glory to God. Isaiah 43, verse 18 to 19. Ayan. Amen. Sige po. Lahat nga po'y magbasa. Ilakas niyo po ang inyong pong pagbasa. Amen. Hallelujah. Forget the former things. Do not dwell on the past. See, I am doing a new thing. Now it spring up. Do you not perceive it? I am making a way in the wilderness and streams in the wasteland. Amen. Praise God. Napakasarap pong namnamin. Amen. Ang salita po ng ating pong Panginoon. Kaya yan po ay pinamagatan ko pong focus on goal. Amen. Focus na po tayo sa goal. Ano po ba yung goal na ibinigay sa atin po ng ating pong Panginoon? Glory to God. Pero bago po natin ito talakayin, ako po muna ay magbibigay ng konting pong background. Amen. Ng Book of Isaiah. Kasi ito po ay akin pong napansin po yung pong a background ng book ng Isaiah.
So ito po ay napakaganda po at maaari po tayo po maging karagdagan itong kaalaman sa lahat po ng naririto. Dahil sabi nga po, ito po Book of Isaiah, ito po rin merong 66 chapters. So tayo po ay meron pong 66 books, amen, in whole. Doon po sa ating pong Bible. So atin po makikita na kung atin po itong aaralin, makikita po natin dito, tama po din naman yung author po. Ang 39 chapters correspond to the 39 books of Old Testament. O sino po dito, nakakaalam po kung ilang book ang Old Testament. Lahat po na nag-aaral po dyan, ng New Beginning at saka ng Discipleship. Alam na alam po nilang 39 books ang Old Testament. Amen. So ibig sabihin ito pong Old Testament, ito po ay, kung sabi nga ito, emphasizing God's judgment. Kanino po raw ito? Upon those who refuse to repent and turn to Him in faith. So kung atin po makikita, ito po hinati po sa dalawa. Ang una po, 39, ito po ay tumatalakay doon po sa Old Testament na meron pong 39 books. At atin po makikita, ito po raw ay nag-e-emphasize ng judgment. Kanino po? Doon po sa mga tao na kung saan ay hindi nagsisisi. Glory to God. At hindi bumabalik doon sa pananampalataya. Kinakailangan ito pong mga Old Testament people o mga Israelite, kinakailangan sila po'y bumalik sa pananampalataya sa ating pong Panginoon. At ang sabi po, and the 27 chapters parallel the 27 books of the New Testament by focusing on the Messiah who is our salvation. So kung ating po makikita, yung po lang pagkakahati po dito, ito po, kumbaga sa makikita po namin, tama-tama nga naman, yung 39 books, ito po ay Old Testament. Alam po natin na kung ano po ang nangyari sa mga Israelita. Kaya sila po yung nakaranas ng judgment. Nakaranas po sila ng sari-saring mga pagsubok, sari-sari na kung saan ay mga parusa, sari-sari na kung saan ay mga tiisin na kanilang pong pinagdadaanan. Bakit po? Dahil matitigas ang kanilang pong mga ulo. Amen. So ipinakikita po dito, itong pong Book of Isaiah, maaaring familiar po tayo dito dahil makikita po natin dito na dito po na-prophesy na kung sino po yung darating, kung kailan po darating yung pong Messiah. At kung atin po makikita, napakahabang panahon yung propesiya ni Propeta Isaiah na merong ipanganganak na isang lalaki. Amen. At ang ipapangalan sa kanya ay Jesus. At ang Jesus na ito, ilalagay sa kanyang balikat ang kapamahalan. Amen. So ibig sabihin, ipinakikita, doon pa lamang po sa Book of Isaiah, meron na po na kung saan binibigyan ng pag-asa. Nagbibigay na ng pag-asa na kung saan yung isisilang na Messiah, siya po yung pong ating pong magiging everlasting Father. Siya po yung pong ating pong magiging counselor. Siya po yung pong atin po na kung saan ay tatawagin na Prince of Peace. Amen. So makikita po natin doon pa lamang sa Old Testament, ipinakita na yung pag-asa. Dahil maaari gulong-gulo ang mga tao. Dahil patayan din naglagay ng hari doon sa aklat po ng judges, ng mga judges, at sumunod na po ang hari. Pero nakita pa rin sa kanila na sobrang titigas ang kanilang ulo. Pero salamat sa Panginoon. Dahil pinakita po rito na talagang pinatunayan na pagdating doon po sa aklat po ng Isaiah 40, makikita na po dito yung pong mga pangitain, yung pong mga pangako na kung saan yung salvation ay pinangako ng ating pong Panginoon. Kaya puro encouraging na po yan. Doon sa aklat po ng Isaiah 40, ang sabi dito, those who wait upon the Lord will renew their strength. So ibig sabihin, sa paghihintay ng mga Israelita, pinangako na ng ating Panginoon na tayo'y magbagong lakas na tulad ng isang agila. Kung gaano ang mga kabataan sa kanilang pong pagtakbo, sa kanilang pong kung saan ang mga paglakad, hindi sila napapagod. Pero lalo na ang nagtitiwala at naghihintay sa kapangyarihan ng ating pong Panginoon. Amen. Kaya wag po tayo mapapagod. Glory to God. Habang tayo pinaghihintay, lalo po tayo magpakalakas. Maging katulad po tayo ng isang agila. Ang sabi sa 41:10, do not fear. Amen. Do not fear. I am your God. Do not dismay. I am with you.
Di ba napakasarap na pangako ng ating pong Panginoon? I will help you, I will strengthen you, and I will uphold you with my right hand of righteousness. So napakasarap namnamin. Kaya pagdating po dito sa aklat po ng Isaiah 43, makikita po natin dito. Para matupad yung minimiti ng ating pong Panginoon, kinakailangan kalimutan na natin. Amen. Kalimutan na natin yung ating pong mga nakaraan. Kaya makikita po natin dito, ito na po yung nais po ng ating pong Panginoon. So ating pong tingnan, ano po ba yung ibig sabihin po ng focus? Amen. So kinakailangan, pumokus po muna tayo. Ang sabi po ito, focus, concentrated, dedicated efforts toward the accomplishment of tasks. So ibig sabihin, tayo pong lahat na naririto ay may tungkulin. Tayo pong lahat at tinawag ng ating pong Panginoon, meron po siyang purpose. Kaya ngayon po, ang nais po ng ating pong Panginoon, kung ano yung purpose na inilagay sa atin ng ating pong Panginoon, kinakailangan tayo pumokus dito. Kinakailangan unawain natin, ano ba yung plano ng Panginoon? Ano ba yung nais niya na kung saan ay maging gampanan mo dito sa ibabaw ng lupa? Ang nais ng ating pong Panginoon na marinig natin yung kanyang tinig. Dahil hindi natin maririnig ang tinig ng Panginoon kung ikaw ay hindi makalilimot sa nakaraan. Amen? Forget the former things. Do not dwell on the past. Dahil meron po tayong goal. Meron po tayong trabaho. Meron po tayong gagampanan. Bilang tayo po ay mga pinili at tinawag ng ating pong Panginoon, lagi po nating aalalahanin, hindi tayo ang pumili sa Diyos. Ang Diyos ang pumili sa atin upang tayo ay magbunga at manatili ang ating bunga upang kung ano man ang ating hingiin sa ating pong Ama, ibibigay ito. So ibig sabihin na kinakailangan na maunawaan po natin na tayong lahat ay may tungkulin. Sayang naman yung binigay ng buhay ng ating Panginoon. Kung tayo po lamang ay taga-upo. Kung tayo po lamang ay mananatiling alipin. Kaya ipinakikita po ito, kinakailangan tayo po ay mag-concentrated. Ngayon po, ating pong alalahanin. Ating pong bulay-bulayin. Ating pong itanong sa Holy Spirit, Lord, ano po ba yung aking pong dapat pagpokusan? Ano po ba yung aking pong tungkulin? Ano po ba yung aking pong mitiin? Bakit po ako naririto? Bakit po kami magkakasama? Bakit po ako pinagaling sa karamdaman? Bakit po ako hinango sa pagkakautang? Bakit po ako nakararanas ng mga himala mo? Pero lagi po nating nanamnamin. Kaya ikay nakaranas ng himala, kaya ikay pinagaling, kaya ikay pinagpapala, kaya ikay nakaranas malugi, dahil merong gustong ipagawa sa iyo ang ating Panginoon. Amen! Kinakailangan tayo po'y mag-focus. Amen! Praise the Lord! Hallelujah! Amen! So sabi nga po rito, ito po raw ay meron po tayong task. At ang task na ito, kinakailangan tayo po'y maging dedicated dito. Kinakailangan tayo po ay magkaroon po ng effort. Magkaroon po ng lakas, hindi po lamang tayo po'y nakaupo sa ating puntahanan. Kinakailangan tayo po'y magkaroon po ng panahon sa ating pong Panginoon. Lord, ipaunawa niyo po sa akin ang lahat ng ito. Ipaunawa niyo po sa akin kung ano nga po ba yung calling ko. Kasi lahat po tayo, nilikha ng Panginoon, meron po tayong kanya-kanyang talento. Miski ikay may edad na, gamit ka pa rin ng ating Panginoon. Kung ikaw ay nasa kabataan, gamit ka pa rin ng ating Panginoon. Kung ikaw po'y nasa middle age, gamit ka ng ating pong Panginoon. Kaya kung nauunawaan mo kung ano ang pagkakatawag sa iyo, kinakailangang mag-focus ka. Mag-concentrate ka para magawa mo yung accomplishment na ito. Sapagkat once na tayo po ay nagkaroon ng accomplishment, ang kasunod nito ay pagpapala. Amen? Pagpapala! Ito po yung hinihintay ng lahat, ang pagpapala. Dahil lahat po tayong tinawag ng ating pong Panginoon, ang plano ng ating pong Panginoon, yung maranasan natin yung buhay na ganap. Amen. Buhay na ganap at kaaya-aya. Kaya kung ikaw ngayon parang pakiramdam mo na parang bang ikaw hirap na hirap,
Para bang ikaw ay lumon-lumo? Parang ang paramdam mo ikaw po ay nanlalambot? Tanungin mo ang ating Panginoon. Lord, wala po ata ako sa perfect will mo. Kasi ang perfect will ng ating pong Panginoon is to bless. Amen. Tayo po'y pagpalain at tayo po'y maging pagpapala sa iba. Dahil sino ang magpapala sa mga mahihirap? Sino ang magpapala doon sa kung saan ay naando sa may mga karamdaman? Tayong lahat na anak ng Diyos. Kaya upang maranasan po natin yung plano ng ating pong Panginoon, focus. Amen. So ano po ibig sabihin po ng goal? Glory to God. Ang sabi po nito, goal, it acts as the criteria by which one is able to measure everything in his and her life. Essentially, it set out one's purpose in life, how they entered to achieve that purpose. This, in effect, means that such a statement should be able to inspire, motivate one to fulfill set of objectives. So, ibig sabihin, pinakikita po, yung pong goal na ito pura yung kung saan na criteria upang ang bawat isa ay masukat niya yung mga bagay na kung saan yung ipinagagawa sa atin ng ating pong Panginoon. Yung measure, yung ating pong kakayanan, na ito po yung ating pong dapat na kung saan yung maging goal upang magawa po natin yung purpose ng ating pong Panginoon. At kung magawa po natin ang purpose ng ating pong Panginoon, tayo pong mismo na gumagawa, makapag-motivate doon sa tao na nakapaligid sa iyo. Yung kapatid mo na kung saan maaari nagkukulang sa pagsunod sa ating pong Panginoon, kinakailangan ikaw mismo mag-motivate sa kapatid mo. Amen? Dahil hindi po natin ito makakamit kung tayo po hindi gagawa at kikilos. Amen? So, ibig sabihin, pinakikita po rito. Yung sinabi po sa aklat po ng Isaiah, yung Isaiah 43, glory to God, 1 and 2. Ang sabi rito, you are special and called by God. Amen? Ano pong ipinauunawa po dito? Dahil tayo po ay espesyal, tayo po ay mahal ng ating pong Panginoon. Ano po sabi niya? Therefore, since we are surrounded, Hebrew 12, 1 and 2, ang kanya pong inuno. Okay po, sige po, okay lang. Yan po talaga. Ako ang nagkamali. Praise God. Hallelujah. Ayan. Therefore, since we are surrounded by such a great clouds of witnesses, let us throw off everything that hinders and the sin that so easily entangles, and let us run with perseverance the race marked out for us. Amen. So kung makikita po natin doon, yung munang number 1 po. Ang sabi rito, kinakailangan po raw na tayo po ay kung saan ay atin na pong iwaksi. Dahil tayo pinapapaligiran ng napakaraming saksi. Tayo pinapapaligiran ng kung saan ay mga unbeliever na tumitingin sa atin, pinapanood tayo, ano ba itong mga born again na ito? Ano ba itong mga nagsasabing praise the Lord? Ano ba itong mag-araw ng linggo? Agimidalang Bible. O ibig sabihin, malakas o matindi ang expectation sa atin. Pero ang sabi rito, let us throw off everything that hinders and the sin that so easily entangles. So, ibig sabihin yung mga kasalanan na kung saan ay nananahan pa sa atin. Kinakailangan ito pong mga kasalanan ito po'y atin pong ialis na sa ating buhay. Atin na pong iwaksi upang magawa po natin yung goal ng ating pong Panginoon. Makapokus po tayo sa ipinagagawa po ng ating pong Panginoon. At ang sabi, let us run with the perseverance in the race marked out for us. Kaya kinakailangan tayo po tumakbo. Atin na pong takbuhin na may pagkatyaga, na may pagtitiis, yung pong ipinagagawa po sa atin po ng ating pong Panginoon. At ang sabi, fixing our eyes on Jesus. The pioneer and perfecter of faith. For the joy set before him, he endured the cross, scorning its shame, and sat down at the right hand of the throne of God. Ano po yung ipinauunawa dito? Dito po sa book ng Hebreo. Tayo pong lahat na may goal sa ating pong buhay. Ang sinasabi po ng Isaiah, kinakailangan huwag ka nang manahan sa iyong mga nakaraan.
Kinakailangan na kung saan ay ialis mo na yung paningin mo dyan. Pumokus ka kung ano yung pinagagawa sa atin po ng ating pong Panginoon. Dahil kung hindi po tayo aalis, kung hindi po natin kalilimutan ang ating pong mga nakaraan, ang ating failure, ang ating na kung saan ay defeat, ang ating na sins, ang ating hatred, ang ating na kung saan ay guilt, wala kang magagawa kundi ikay magmukmuk. Kaya ang sabi ni Isaiah, kalimutan mo na yung mga nakaraan mo. Kung ikaw man iniwanan ng asawa, kung ikaw man ay binirape ng boyfriend mo, kung ikaw man ay merong mga mababang subject, kung ikaw man ay merong utang na kung saan merong nanghiya sa'yo, kinakailangan kalimutan mo na yan. Huwag ka nang manahan dyan. Do not dwell on the past. Amen? Upang tayo po'y makalakad ng magaang. Napakahirap po na tumatakbo ng maraming pasan. Napakahirap po na gagawa ka ng kung saan marami kang bit-bit. Lagi kang may galit, lagi kang may puot, lagi kang may inggit, lagi kang may sama ng loob, marami kang sinisilip. Paano ka makatatakbo sa takbuhin mo? Amen? Kaya ang nais dito, kalimutan mo ng lahat yan. Itapon mo na, ibasura mo na yan. At tumingin ka sa ating Panginoon. Ituon mo ang iyong paningin sa ating Panginoon. Once na itinutuon mo ang paningin mo sa ating Panginoon, gaano man kasakit ang iyong nararanasan, sasabihin mo, Lord, hindi lang pala ako nakararanas ng ganito. Lord, nagtagumpay ka na pala dito sa labanang ito. Ikaw pala ang nagtagumpay. Ito pala'y laban mo. Dahil kung hindi mo kalilimutan ang mga taong nagbigay sa iyo ng sakit, hindi ka makagagraduate. Kung hindi mo kalilimutan ang mga kabiguan mo, kung meron kang anak na kung saan ikay pinabayaan, meron kang asawa na kung saan ay lumipat sa kabilang bahay, kung meron kang anak na matigas ang ulo, iluhod mo ang iyong tuhod, tumingin ka sa ating Panginoon at sabihin mo, Panginoon, ikaw lamang ang may kapangyarihan na makapagbago sa buhay na aming pong nilalakaran. Tingin ka lamang sa ating Panginoon. Dahil lagi po nating aalalarin, bakit lagi pong ang sinasabi, always look unto Jesus. Kasi kung hindi natin aalalahanin, yung ginawa ng ating Panginoon sa krus ng Kalbaryo, hindi ka makaaahon. Hindi mo magagawang magpatawad. Hindi mo magagawa na kung sa'y tumakbo. Hindi mo magagawa na kung sa'y gampanan kung ano ang tungkulin na ipinagkaloob sa iyo. Sapagkat marami ka na inaalala sa iyong kahapon. Pero kung ating pong titingnan, napakaganda yung nais ng ating pong Panginoon para po tayo ay makatakbo. Para po tayo ay kung saan ay matapos natin yung takbuhin na ipinagkaloob sa atin. Huwag mong tingnan ang edad mo. Huwag mong tingnan kung ikay walang pera ngayon. Huwag mong tingnan kung ikay failure ngayon. Ba't ang lagi nating iisipin? Ang ating Panginoon na tumawag sa atin, we are special in His sight. Amen. Special tayo sa ating pong Panginoon. Kung makikita po natin yung sinabi sa aklat po ng Isaiah 43, 1 and 2. Glory to God, hallelujah. Ano po ang sabi po rito? But now, this is what the Lord says. Who created you, Jacob? He who formed you, Israel. Do not fear, for I have redeemed you. I have summoned you by name. You are mine. Amen? Ano yung katatakot mo? Ay napakaganda sinabi ng Panginoon. Glory to God. Special ka. Ang Diyos ang naglikha sa iyo. Kakaiba ang pagkakalikha sa iyo ng ating Panginoon. At ito'y ipinakikita na ang sabi niya, tayo po ay nilikha ng ating Panginoon, inanyuan ng ating Panginoon, tinawag tayo sa ating pangalan. Kaya ang sabi niya, do not fear, I have redeemed you. Huwag kang matakot, Imelda. Tinubos na kita. Huwag kang matakot, Presi. Binayaran na kita ng banal kong dugo. Amen. Tinawag kita sa iyong pangalan. Ikaw kay, huwag kang matakot. Ikaw ay sa Diyos, ikay akin, sabi ng Panginoon. Amen. Kaya huwag po tayo manlulupaypay. Hawak tayo ng ating Panginoon. At ano ang sabi? You are mine. Tinawag kita sa iyong pangalan.
Tinawag kita, Noel, upang ikay maglingkod sa ating Panginoon. Ipinaranas ko sa iyo ang kabutihan ng ating Panginoon sapagkat ang pangalan mo ay nakaukit sa aking palad. Amen. Nakaukit ang ating pangalan sa kanyang palad. Sabi sa aklat po ng Isaiah 49 verse 16. Kaya kung tayo po'y dumaraan sa iba't ibang uri ng pagsubok, alalahanin mo lamang ang salita ng Panginoon. Tinubos kita, tinawag kita sa pangalan mo, at ikaw ay akin. Kung atin pong mararamdaman na tayo po'y pag-aari ng ating pong Panginoon, ibig sabihin, iniingatan ka, inaalagaan ka, isusupply ang lahat mong pangangailangan, gagamitin ka, kaya ikaw ay hinahayaan ko na dumaan sa iba't ibang uri ng pagsubok upang ikaw ay maging matatag. Upang makita mo kung gaano kang kahalaga sa ating pong Panginoon. Kaya makikita natin, ang sabi nito sa verse 2, when you pass through the waters, I will be with you. Amen. Dadaan ka sa kadagatan, kasama mo ang Diyos. And when you pass through the rivers, they will not sweep over you. When you walk through the fire, you will not be burned. The flames will not set you ablaze. Amen. Hindi ka pag-aalabin. Amen. Kaya napakasarap pong kantahin. Yung pong awit na, dumaan ka man sa ilog, di ka malulunod. Dumaan ka sa apoy, hindi ka masusunog. Bakit? Kasama natin ang Diyos. Amen. Napakasarap awitin, di ba? Awit, pero salita ng ating Panginoon. Kaya kapag tayo dumaranas sa iba't ibang uri ng pagsubok, isipin mo, kasama ko ang Diyos. Amen. Ano man yung klase niya ng pagsubok, lagi po nating iisipin, ayan ang Diyos. Naririyan sa tabi mo. Akala mo iniwanan ka, hindi ka iiwan ng ating Panginoon. Dahil ang kanyang pangako, kung meron bang isang ina na nagpapadede ng kanyang anak, malilimutan kaya niya ito? Kung meron mang isang ina na nakakalimot, pero ako, hindi ko kayo kalilimutan. Sapagkat kayo ay aking nilikha, kayo ay tinawag ko sa inyong pangalan, kayo ay akin. Amen? Di ba napakasarap? Sabihin mo sa sarili mo, ako'y pag-aari ng Diyos. Ako'y sa Diyos. Ako'y nasa kanyang kamay. Kasama ko ang Diyos. Amen. Praise God. Hallelujah. Amen. Kasama natin ang Diyos. Glory to God. Hallelujah. So makikita po natin dito. Praise God. Ayan. Ang sabi ito, how can we focus the goal? Paano puro tayo makapokus sa goal? Forget the former things. Do not dwell on the past. Kaya kung tayo po ay may focus, kung tayo po ay kung saan ay meron pong goal sa ating pong buhay, kalimutan mo ng lahat yan, kapatid. Kalimutan mo ng lahat. Kung ikaw nung bata pa, nag-aaral ka, misay wala kang baon, hindi ka pinag-aral ng anak mo, ng magulang mo, kalimutan mo na, huwag ka nang magalit sa magulang mo. Kung hindi, ang isipin mo, mapalad ka. Dahil hindi ka man nakapagtapos ng pag-aaral, ngayon kasama ka namin at pinatutunayan na ikaw ay pag-aari ng ating Panginoon. Hindi ka mananatiling mahirap, kundi ikay pagpapalain ng ating Panginoon. Hahanguin ka sa anuman na kinalulubuan mo, sapagkat ikaw ay pag-aari ng ating Panginoon. Amen po. Praise God. Hallelujah. So ibig sabihin, para puro tayo makapokus sa ating pong goal, exercise the word love. Amen. Kinakailangan ito po yung ating pong pagsanayan. Kinakailangan lagi po nating gawain na tayo po ay umibig. Sapagkat ang lagi po nating aalalahanin yung utos ng ating pong Panginoon. Sa aklat po ng Matthew 22, verse 37 to 39. Ibigin mo ang ating Panginoon ng buong puso, buong kaluluwa, at buong pag-iisip. At ang pangalawang utos, ibigin mo ang iyong sarili tulad ng pag-ibig mo sa iyong kapwa.
Ibigin mo ang iyong kapwa tulad ng pag-ibig mo sa iyong sarili. So, ibig sabihin, dito po ma-exercise ang love. Kasi kung hindi mo po nauunawaan na tayo po'y inibig ng ating pong Panginoon, hindi mo rin magagawang ibigin ang ating Diyos. Ang lagi nating iisip at aalalahanin, ang Diyos ang unang umibig sa atin. Ang Diyos ang naghango sa atin buhat doon sa kadiliman. Ang Diyos ang naghango sa atin buhat sa ating buhay na nasa putikan. Ang Diyos ang kung saan ay nagbigay ng kanyang buhay, tinubos tayo ng kanyang buhay, ng kanyang banal na dugo, tiniis niyang lahat ito, ipinako siya sa krus para sa ating lahat. Upang iparamdam na tayo mahal ng ating pong Panginoon. Kaya para po tayo ma-exercise ang pag-ibig ng ating pong Panginoon, kinakailangan na ito po yung pong ating pong gagawin. Ang Diyos ay pag-ibig at dapat tayong umibig. Amen. Dahil yan ang utos ng ating pong Panginoon, ibigin mo siya. Once na naiibig na po natin ang ating pong Panginoon, hindi na po mahihirap na ibigin ang ating pong kapwa. Amen. So ang sabi po rito, para po lang ma-exercise po natin ang ating pong pag-ibig, kinakailangan, ilista mo raw lahat. Isulat mo ng lahat. Yung lahat ng yung failures, ang lahat ng yung mga frustrations, isulat mo lahat ng yung mga guilt, isulat mo lahat yung kung saan mga hatred mo, yung mga sins mo, isulat mo lahat ito. Gumawa ka ng gesture sa iyong sarili. Kapag naisulat mo ng lahat, na inis ka sa iyong kapitbahay, galit na galit ka sa iyong asawa, matagal na panahon, iniwanan ka, bago nagkasakit pa, ako nag-alaga 15 taon, alisin mo itong galit to, ilista mo ng lahat ito. Kagalitan mo ang mga umaalipin sa iyo. At once na ito po'y nailista mo na, yurakan mo na ito. Yurakan mo na. Galit, wala ka ng kapangyarihan sa akin. Inggit, wala ka ng kapangyarihan sa akin. Sama ng loob, wala ka ng kapangyarihan. Mga kabiguan ko, wala ka ng kapangyarihan sa aking buhay. Amen? At kapag ito'y nagawa mo, na once na ito po'y nadurog mo na, at ito ay kung saan sinaway mo na sa buhay mo, saka mo i-claim na totoo tayo magtatagumpay sa lahat ng umaalipin sa atin. Kinakailangan may gesture. Kinakailangan na kung sa yung ating pong buhay, lagi po natin itong ihandog sa ating pong Panginoon. Upang magawa po natin na kung saan ang lahat ng ito, tayo po'y makalaya. Gaano karami ang gumugulo sa iyong isip? Gaano karami yung kung saan ay nagpapatigil sa iyo para magawa yung goal ng ating pong Panginoon? Ano yung mga humahad lang sa iyo? Ikaw ba'y punong-puno ng pait? Ikaw ba'y punong-puno ng kung saan yung mga alalahanin? Kapatid, ibigay mo lahat sa ating pong Panginoon. Amen. Cast all your burdens to God because God cares for you. Mahal na mahal tayo ng ating Panginoon. Ayaw niya na tayo nag-high blood. Ayaw niya na tayo hindi makatulog. Ayaw niya na tayo pinaalipin ng lahat na ito. Ibigay mo ng lahat yan sa ating Panginoon. Amen. Praise God. L, list all your failures. O, overcome evil by good. Amen. Praise God. Pagtagumpayan mo ang masama sa pamamagitan ng mabuti. Magagawa mo kaya na mahalin yung tao na hiniya ka? Magagawa mo kaya yung tao na pinagwikaan ka ng kasinungalingan? Maiibig mo kaya yung kapitbahay mo na kung sa'yo lagi nagtataboy sa iyo ng pupo ng aso? Glory to God. Mapapatawad mo kaya yung iyong anak na lumalapas tangan sa iyo? Pero ang sabi ng Panginoon, amen, kinakailangang overcome. Pagtagumpayan mo ang masama sa pamamagitan ng paggawa ng mabuti. Kaya kinakailangan na ito'y ating pong magawa. Sapagkat ang sabi sa aklat po ng Romans 12:20-21. Praise God. Hallelujah. Praise the Lord. Amen. Romans
21. O sige, atin muna unahin ang Romans, bakit ito Romans 2:4? Glory to God. Yan po yung akin pong sinabi kanina sa Hebreo 12:1 and 2. Yung lahat na yan, atin na pong alisin po yan sa ating pong buhay. At doon po sa Romans 12, verse 20 and 21, overcome evil by good. So ipinakikita po rito, ang sabi po rito ng ating pong Panginoon, kung ang iyong mga kaaway ay nagugutom, pakainin mo. Kung nauuhaw, painumin mo. Sapagkat sa mga ganitong bagay na ating ginagawa, para mo nang pinapatungan ng baga ang kanyang ulo. Magagawa mo kaya iyon, kapatid? Yung tao ng panahon ng ikaw walang-wala, nanghihiram ka ng 20 pesos, ikinuwento ko pa sa kapitbahay. Yung iyong asawa na iniwanan ka. Yung iyong anak na kung saan ay nilapastangan ka. Yung iyong biyanan na ikaw ikinukwento pa, ichinichismis ka pa sa mga kapitbahay. Kaya mo nga kasi ng patawarin. Pero ang sabi ng Biblia, daigin mo ng mabuti ang masama. Sapagkat totoo pong ito po'y napakahirap. Pero ang nais ng ating pong Panginoon, mamatay ang ating laman. Ang nais ng ating pong Panginoon, makita sa atin ang bunga ng banal na Espiritu. Ang bunga ng banal na Espiritu, ang kauna-unahan ay love. Amen. Hindi ka magiging masaya kung ikay walang pag-ibig. Hindi ka magkakaroon ng kapayapaan kung ikay walang pag-ibig. Dahil ang bunga ng banal na Espiritu, love, joy, peace, long-suffering, gentleness, goodness, kindness, meekness. Amen? Pero ang lahat ng ito, magagawa mo na kung saan ay magkaroon ka ng kapayapaan kung ikaw napapractice mo na ang pag-ibig na buhat sa ating pong Panginoon. May kaligayahan ka ba? May kapayapaan ka kaya? Kung ikaw ay walang kapayapaan sa oras na ito, hindi mo pa nagagawa yung tunay na pag-ibig na buhat sa Panginoon. Hindi ka pa nakapagpapatawad. Kaya kinakailangan magpatawad ka na para ikay magkaroon ng joy. Ibigin mo yung kaaway mo. Dahil ang sabi po doon sa verse 17, glory to God, wala po ito sa akin pong ano. Ang sabi po doon po sa aklat po ng Romans 12:17, ang sabi roon, huwag na po tayo magtungayaw. Tigilin na po natin yung kung ano ng mga usapan. Glory to God. Sapagkat kinakailangan na pagtagumpayan po natin yung mabuti. Amen. Recompense to man evil for evil, providing honest in the sight of all men. Kinakailangan na tayo po ay kung saan magpatawaran na tayo. Alisin na natin yung mga kung ano nung ating iniisip doon sa ating pong kapwa. Kapitbahay man to, magulang mo man to, kapitbahay ng iyong kapitbahay, mga biyanan mo, in-laws mo. Kinakailangan gawaan mo ng mabuti ang mga gumagawa sa iyo ng masama. Amen. At sa mga gantong pagkakataon, makikita mo, ikaw magiging masaya. Amen. Punong-puno ka ng kapayapaan. At nagkakaroon ka ng mahabang pagtitiis. Long suffering. Amen. Long suffering. Glory to God. Very long suffering. Amen. At mararanasan mo ang buhay na pinagpala. Hindi mo kayang ibigin kung wala kang long suffering. Kaya ang bunga ng banal na Espiritu, kauna-unahan ay pag-ibig. Amen. Exercise love. Amen. Ano po susunod? Overcome evil by good. Ang sabi po sa next po, victory will come. Amen. Hallelujah. Victory will come. Kaya kapag nagawa mo ang lahat na ito, nadaig mo ng mabuti ang masama, katagumpayan ang susunod sa iyo. Kaya marahil naaantala pa yung mga pagpapala. Kaya nadidiskaril pa yung kung saan yung ating mga prayer request.
baka meron ka pang kulang. Baka pa hindi pa kulang yung bunga ng banal na espiritu. Baka hindi po magawang ibigin yung mga tao na kung sa'y gumawa sa'yo ng masama. Kinakailangang mapagtagumpayan mo at mararanasan mo. Kapag napagtagumpayan mo na ang lahat ng ito, masasabi mo, Lord, kaya ko nang gawain humayo, kaya ko nang gawain maghayag ng iyong salita, kaya ko nang gawain na kung saan pumunta sa aking kapitbahay at sila'y share ng Word of God. Amen? Bakit? Napagtagumpayan mo na ang lahat ng ito. Amen? Next po, ang sabi ito, victory will come. Next, expect the good things will come. Mag-expect na po tayo. Kapag nagawa na po natin, yung kung saan, yung po mga failures natin, ito'y dinurog mo na, pinalayas mo na. Kung saan, kapag isnut mo sa papel, kinakailangan, sunugin mo na iyan para makalaya ka. At kung saan, pagtagumpayan mo ang masama sa pamamagitan ng mabuti. Susunod yan ay katagumpayan. Isulat mo yung taong umaway sa'yo. Ipanalangin mo. Kapag sinabi sa'yo ng Panginoon, tawagan mo siya. Makikita mo, sasaya ka. At pag tinawagan mo siya, iba na ang kanyang sagot sa'yo. Yes and amen na ang sagot niyan. Amen? Letter E, expect the good things will come. Kaya kapag ang lahat ng ito'y atin na pong napagtagumpayan, mag-expect ka na. Amen? Magbulay-bulay ka na kung ano'y mabuting bagay na ibibigay sa inang Panginoon. Magkakaroon ka na ng kapayapaan at ikaw ay lulundag sa tuwa sapagkat naaalala mo sa kabila ng lahat ng mga pagsubok, nagtagumpay ako. Kaya ngayon mag-e-expect ako na maraming blessing ang ibibigay sa akin ng ating Panginoon. Amen. Rumaragas ang pagkapala ang ating mararanasan. Amen. Expect the good things will come. Amen. Ano po sabi po sa aklat po ng Isaiah 43 verse 19? See, I am doing a new things. Now it springs up. Do you not perceive it? I am making a way in the wilderness and streams in the wasteland. Kaya kapag ito po ay atin na pong nagawa, ang sabi rito ng ating Panginoon kay Isaiah, tingnan mo, pagmasdan mo. Sa disyerto, magkakaroon ng ilog. Sa disyerto, magkakaroon ng spring. Bubukal ang tubig. At kapag bubukal na po ang tubig, ang sasabihin ng ating Panginoon, masdan mo yung aking ginagawa, anak. Naranasan mo, ikay nagdarahop. Naranasan mo na ikay hirap na hirap. Pero once na ginawa mo, in-exercise mo yung pag-ibig, dadaloy ang pagpapala. Yung kahirapan, papalitan yan ng pagpapala. Yung iyong kalungkutan, papalitan ng pag-ibig. Dahil kung ito pong wilderness, o itong tigang na lupa, dumali ang tubig, hindi kayang gawain ng Panginoon na solusyon ang mga problema mo. Hindi kayang gawain ng ating pong Panginoon yung kung saan ay bigyan ng mga kaparaanan, yung matagal mo ng prayer request, hindi kaya itong tugunin ng ating pong Panginoon kung tayo sumusunod sa ating pong Diyos. Kung ginagawa po natin yung ating pong goal, amen, loobin ng Panginoon na maging goal nyo ay magpatawad. Amen. Praise God. Sapagkat hindi ka mahihirapan na magligtas ng kaluluwa. Ano ang sabi rito? I am doing a new thing. Ibig sabihin, gagawa siya ng mga bagong bagay. Kapag ikay gumagawa na ng goal ng ating Panginoon, yung mga pusong tigang, hihipuin ng ating Panginoon. Yung matitigas na puso na ayaw gumawa at kumilos, kapag hinipo ng ating pong Panginoon, ang Diyos ay gagawa. Siya ang kikilos sa iyong kung sa'y magpapalambot ng iyong puso. Dahil kung ito pong disyerto, nagkaroon ng tubig, nagkaroon ng batis. At ano po yung purpose? Bakit po nagkaroon po ng batis? Para marami po ditong makinabang. Kapag meron po na kung saan ay ilog, marami diyang mabubuhay na mga halaman. Kapag yan ay disyerto na walang mabuhay, na kung anuman, walang mga hayop, kapag nagkaroon ito ng disyerto, o itong disyerto at nagkaroon ng tubig,
maraming lalabas na mga wild animal na ito'y magiging pagkain ng mga taong nangangailangan. Magkakaroon dito ng mga puno. Anong ibig sabihin nito? Kapag ikaw ay nakita sa iyo na ginagawa mo, yung ipinagagawa sa iyo ng Panginoon, yung mga tao na kung sa'yo naaalipin ng kasalanan, makakalaya sila. Yung mga tao na punong-puno ng problema, magkakaroon sila ng pag-asa. Yung mga tao na kung saan ay naandun yung kaguluhan ng kanilang buhay, magkakaroon sila ng kapayapaan. Bakit? Sapagkat ginawa mo na sila ipanalangin, makakilala sa Panginoon at mararanasan nila yung pinagpalang buhay. Gamit ka, kapatid. Hindi pwedeng hindi ka gagamitin ng ating pong Panginoon. Dahil tayo tinawag ng ating Panginoon to glorify God in ours. Amen. Praise God. In conclusion po, hallelujah, Lord God. Sa Filipos 3, 12 and 14, 12 to 14, ito po sulat po ni Apostol Pablo sa mga tiga-Pilipos. Praise God. Ang sabi po ni Apostol Pablo sa mga tiga-Pilipos, not that I have already obtained all this, or have already arrived at my goal. But I press on to take hold of that for which Christ Jesus took hold of me. Praise God. Hallelujah. Verse 13. Hallelujah. Brothers and sisters, I do not consider myself yet to have taken hold of it. But one thing I do, forgetting what is behind and straining towards what is ahead. Praise God. I press on toward the goal to win the prize for which God has called me heavenward in Christ Jesus. Ano sinasabi ni Apostol Pablo? Hindi sa sinasabi kong nagawa ko ng lahat. Hindi sa sinasabi kong napagtagumpayan ko na ito. Pero ang aking sinasabi sa iyo, ito ang aking ginagawa. Ano po yung sabi sa verse 13? Yung ginagawa po dito ni Apostol Pablo. Ang sabi niya, brothers and sisters, I do not consider myself yet to have taken hold of it. Hindi niya ito kinukonsider, hindi niya ito pinagmamalaki. But one thing I do, forgetting what is behind. Ang ginagawa ni Apostol Pablo para sa magtagumpay, sa ipinagagawa sa kanya ng Panginoon, kinakalimutan niya yung kanyang nasa likuran, yung kanyang nakaraan. Amen. At siya nagsisikap na gawain kung ano ang ipinagagawa sa kanya ng Panginoon. Yung nasa harapan niya, maaari nakikita ni Apostol Pablo, yung kung saan mga taga-Pilipos na mabubuting puso, nagbibigay. Ito yung kanyang pinagtutuunan. Ipinapanalangin nito. At sinasabihan nila, gawain niyo kung ano yung nararapat. Ano sabi sa verse 14? Ito po yung nais ng ating pong Panginoon. Ito po yung sinasabi po ni Apostol Pablo sa mga tiga-Pilipos. Verse 14 po. Ang sabi po niya rito, ito ang dapat niyong gawain. Amen? I press on towards the goal. Amen? Ang pinupuntahan ko, ako'y pumopokus, ako'y nakatuon doon sa ipinagagawa sa akin ng Panginoon to win the prize. Tayo pong lahat ay merong hinahangad na tagumpay. Tayo pong lahat ay may hinahangad na gantimpala. Tayo pong lahat at tinawag ng ating pong Panginoon. Tayo pong tinawag ng ating Panginoon for heavenward in Christ Jesus. Meron po tayong gantimpalang inaasahan. Yung pagkakatawag sa atin ng ating pong Panginoon para po tayo ay meron mapagtagumpayan na ito po ay nakatuon sa kalangitan. Amen. Upang tayo po'y makatuon sa kalangitan, atin pong gagawin ang ipinagagawa ng ating pong Panginoon. Gawain po natin yung ipinapagawa ng ating pong Panginoon. Press on the goal. Amen? Kumusta ang mga kapitbahay mo? Kumusta ang mga anak mo? Kumusta ang mga kamag-anak mo? Baka ito yung panahon na atin na silang bigyan ng pansin. Baka ito po yung panahon na kung saan ay atin pong amithiin. Lord, wala pong assurance na kaligtasan ang akin pong mga kapitbahay. Ang akin pong mga kamag-anak. Ang akin po na kung saan mga mahal sa buhay.
Alam niyo, ako po ay nabe-bless doon po sa ating pong kapatid. Na doon po sa Bible study po namin noong last Friday. Ang sabi niya, napakabuti ng ating Panginoon. Sa panahon na siya hindi makatulog, ang ipinagagawa sa kanya ng Panginoon, ipanalangin yung kanyang mga kamag-anak na wala pang assurance. Ikaw, baka ikay may panahon na ikinatitigilan. Baka ikay may panahon na hindi ka makatulog. Baka ang gusto ng Panginoon, ipanalangin mo yung mga taong walang assurance pa sa salvation. Baka kailangan na kung saan ay adalhin mo sa Panginoon. O iluhod mo yung may mga karamdaman. Yung mga dumaranas ng iba't ibang uri ng pagsubok, baka ito ipinagagawa sa ng Panginoon. Press on the goal. Amen. Ito yung ating pong, kung saan ating pong pagtuunan. Lagi po nating aalalahanin. Tayo tinawag ng ating Panginoon, may purpose sa atin ng ating pong Panginoon. Sino uutosan ng ating Panginoon? Yung mga durugista? Yung nagbebenta ng shabu? Yung mga nagnanakaw? Tayo ang uutusan ng ating Panginoon. Bakit? Tayo po yung mga anak ng Diyos. Tayo po yung may tungkulin. Tayo po yung kung saan malaki ang ating gagampanan. Kaya, press on the goal. Focus the goal. Amen. Ano po ang sabi niya sa aklat po ng Mark 16, verse 15 to 18? Ito po yung pong ating pong dapat gampanan. Amen. Dahil sabi nga po, bilang pong isang evangelist, kinakailangan ipangaral ang magandang balita. Amen. Amen. Kinakailangan ipangaral ang magandang balita. Ang sabi rito na ating pong Panginoon Jesus, si Jesus po ang nagsalita rito. He said to them, "Go into all the world and preach the gospel to all creation. Moreover, believes and is baptized will be saved. But whoever does not believe will be condemned." Amen. Kaya kinakailangan po raw ipangaral ang magandang balita. Sa lahat ng kinapal, ipangaral nyo ang magandang balita sapagkat ang lahat ng mabautismon at sumampalataya, sila ay maliligtas. Ngunit ang hindi sumampalataya ay mapapapunta sa apoy ng impyerno. Ikaw, gusto mo bang ang iyong kapatid na wala pang pagkakakilala ay mapunta sa impyerno? Gusto mo ba na ang iyong mga mahal sa buhay, mga kakilala, malalapit sa iyo, na walang assurance ay mamatay na lamang na walang pagkakakilala sa Diyos? Kaya ang sabi ng ating pong Panginoon, kinakailangan ma-preach. Pumunta kayo. Amen. Pumunta kayo sa buong mundo. I-preach nyo ang magandang balita ng kaligtasan. Sapagat ang lahat ang makakarinig, ang tatanggap sa magandang balita, mararanasan po nila yung kaligtasan. Pero ang hindi sasampalataya sa magandang balita ng ating pong Panginoon, sila yung makararanas ng kaparusahan sa apoy ng impyerno. Amen? Yan po ang mararanasan nila. Kaya ang sabi sa Matthew 28, 18 to 20, doing the Great Commission. Amen? Kinakailangan gawin po rin natin ito. Then Jesus said unto them and said, "All authority in heaven and on earth has been given to me. Therefore, go and make disciples of all nations, baptizing them in the name of the Father and the Son and of the Holy Spirit." Amen. And teaching them to obey everything I have commanded you. And surely I am with you always to the very end of the age. Amen. Kaya kami po nag-i-encourage na kayo po'y mag-aral ng discipleship. Kaya kayo po'y aming ini-encourage na kayo po'y mag-undergo ng new beginning class. Kasi once na tayo po ay nakapag-aral na ng discipleship, magkakaroon na po kayo ng pagnanasa na makapagligtas ng kaluluwa. Kaya maraming hindi po makahayo. Kaya maraming takot mag-share ng gospel kasi kulang sila sa pag-aaral. Kaya kinakailangan na turuan ang lahat ng tao na mag-aral, na maging disipulo ng ating pong Panginoon upang sila rin magamit na humayo, magdala ng magandang balita at ang lahat ng tao ay mabautismuhan sa pangalan ng Ama, ng Anak at ng Banal na Espiritu. Yan po ang ating pong trabahong lahat.
we are called to evangelize. Evangelism is a must. Amen? Praise God. Ano po ang sabi po sa aklat po ng Lucas 24, verse 47? Praise God. Ayan. And repentance for the forgiveness of sins will be preached in His name to all nations, beginning at Jerusalem. Amen? Kaya once na i-preach po ang salita ng ating pong Panginoon, magkakaroon po ng repentance for the forgiveness of sins. Kaya kapag ang isa pong tao ay hindi po nakakarinig ng magandang balita, kapag ang isang tao hindi pa tinatanggap ang ating pong Panginoon, hindi po nila mararanasan ng kapatawaran. Hindi po rin sila magagawa nilang magpatawad. Hindi po rin nila magagawang tumalikod sa kasalanan dahil tanging ang salita ng Diyos na maririnig ng isang tao ang magiging daan para mabago ang kanyang buhay. Eh paano kung walang salita ng Panginoon? Kaya kinakailangan ipangaral ang magandang balita to all nations. Amen? Acts 1:8. Glory to God. Ito po pangako po ng ating pong Panginoon. Kung kayo po'y nagnanasa na magamit po ng ating pong Panginoon, ang pangako po ng ating pong Panginoon, but you will receive power when the Holy Spirit comes on you, and you will be my witnesses in Jerusalem, in all Judea and Samaria, and to the end of the earth. Kaya kung tayo po'y magpapagamit po sa ating pong Panginoon, tatanggap po kayo ng kapangyarihan ng banal na Espiritu. At ang tatanggap lamang ng kapangyarihan ng banal na Espiritu kung kayo'y hihingi sa banal na Espiritu na pagkalooban kayo ng kapangyarihan. At sa gayong mga kaparaanan, kayo'y magiging witness. Kayo'y magiging magpapatotoo na ako'y binago ng Panginoon, na kung ako'y binago ng Panginoon, kayo rin kayang baguhin ng ating Panginoon. Ako'y pinagpala ng ating Diyos, kaya kayo din kayang pagpalain ng ating pong Panginoon. Ako'y pinatawad sa aking mga kasalanan, kaya ako ngayon ay nakararanas ng gantimpala buhat sa ating pong Panginoon. Amen? Doing the Great Commission, the greatest success in the world is being obedience to the will of God. Amen? Kung gagawin po natin yung pong Great Commission, mararanasan po natin yung tunay na katagumpayan. Amen? Ang sabi sa aklat po ng 2 Timothy 1:7, glory to God. For the Spirit of God gave us does not make us timid, but give us power, love, and self-discipline. Kaya kung tayo po ay susunod sa ating pong Panginoon, ang sabi ng ating Panginoon, hindi ko kayo pinagkalooban ng pagkatakot o ng pagkaduwag. Kung hindi nga ipinagkaloob ko sa inyo kapangyarihan, pag-ibig at self-discipline. Kaya kung ito po yung ating pong magagawa, ang sabi ng Panginoon, mararanasan po natin ang pinagpalang buhay. Magiging matagumpay kayo at sasabihin nyo, Lord, salamat! Sapagkat nakarinig ako ng magandang balita na kinakailangan ko pala na ako'y makapagligtas ng kaluluwa. Kinakailangan ko pala ako'y mag-aral na yung salita upang ako'y magkaroon ng lakas ng loob na maghayag ng mabuting balita. Amen po. Kaya ang sabi sa aklat po ng Isaiah, para magawa po natin itong task na to, forget the former things. Do not dwell on the past. Amen? Malilimutan mo ng lahat yan kapag ikaw ay nagpapagamit na sa ating pong Panginoon. At mararanasan mo na yung pangako ng ating pong Panginoon na pinagpalang buhay, punong-puno ng kapayapaan. Amen po. Praise God. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Sige po, dalhin po dito yung basket. Praise the Lord. At yung pong isa po na bago, amin po kayo ipananalangin dahil po kayo po pala dati nang umaattend. Praise God. Nasaan po yung pong bago? Ayan. Ipag-pray po namin kayo. Ayan. Praise God. Ayan. Sige po, itaas niyo po ang inyong pong kamay at ito pong ating pong kapatid, ating pong ipanalangin na siya po imanatili sa lugar na ito. Amen? Sapagkat totoo ang ating pong Panginoon ang siyang tumatawag. Glory to God. Yes, O Lord God. Hallelujah. Praise God. Hallelujah, Lord God.
ikaw ba may assurance na ikay ligtas na? Praise God. Sige. Praise God. Sige po, atin pong ipanalangin. Ilay-hands niyo po na anuman yung mga pangangailangan ng ating pong kapatid. Ang ating pong Panginoon dito po sa ating pong harapan. Yes, O Lord God, Panginoon. Panginoon, sa oras na ito, O God, itinataas ko po ang aming pong kapatid. Lord, salamat sa pamamagitan po, O Diyos, ng kapangyarihan ng iyong banal na Espiritu. Siya po'y dinala mo dito, Panginoon, upang makarinig ng magandang balita. Kaya, Panginoon, anuman po, O Diyos, ang kanya pong pangangailangan, dalangin ko po, O Diyos, na ito po'y makamit na niya. Sapagkat sa pagsunod ay may pagkapala. Kaya mula ulunan hanggang kanan, ang dampi ng iyong pong kapangyarihan. At maranasan niya, Panginoon, na totoo nga na ikaw ang Diyos na buhay, tapat, mabuti. Sa pangalan ni Jesus, Amen and Amen. God bless. Sige, Amen. Praise God. Sige po, yung inyong pong mga kaloob. Praise God. Sige po. Itaas niyo po at atin pong ipanalangin. Yes, O Lord God, hallelujah. Panginoon, sa oras na ito, O God, nakikita mo po, Panginoon, ang lahat po ng mga sobre. Lord, salamat po sa kanilang pong buhay. Salamat po sapagkat sila po'y masunurin, Panginoon. At nais nila po, Panginoon, na makasunod sa iyo pong kalooban. Kaya dakilang Ama sa langit, sa pangalan ni Jesus, O Lord God, dalangin ko po, O Diyos, na hipuin niyo po, Panginoon, ang bawat sobrang ito. Basbasan niyo po, dakilang Ama. Maaaring ito po'y sakripisyo, Panginoon, para po sa kanila. Maaaring may mga panahon na kailangan na sila po ay ako sa'y nag-aatubiling magbigay, buwan na kalapong kakapusan. Pero Lord God, dahil ginawa po nila ang pagsunod sa iyo, palalakihin mo ng palalakihin ang kalapong mga tithes and offering. Sapagkat sa pagsunod may pagpapala. Kaya Lord, dalangin ko po, Panginoon, showers of blessing, Panginoon, ang maranasan ng lahat ng iyong mga anak na nagbibigay na may kagalakan. Kaya Lord, salamat po. Ito po'y magsilbing isang mahalimuyak nandog po sa iyo pong harapan. Tunay nga po, Panginoon, ang lahat ng kalapong mga pangarap, ang lahat ng kalapong mga prayer requests, ito po'y maipagkakaloob mo na sapagkat sa pagiging tapat, tapat ka rin sa kanila, Panginoon. Sa iyo pong lahat ang papurit parangal. Sa pangalan ni Jesus, Amen and Amen. Sige po. Christ is my river and all of my devotion. Now there's nothing in this world that could ever satisfy. Through every trial, my soul will sing. No turning back, I've been set free. Christ is enough for me. Christ is enough for me. Everything I need is in you. Everything I need, Christ my all in all, the joy in my salvation, and this hope will never fail. Heaven is our hope. Through every storm, my soul will sing. Jesus is here. To God be the glory. Christ is enough for me. Christ is enough for me. Everything I need is in you. Everything I need, Christ is enough for me. Christ is enough for me.
turning back. I have decided to follow Jesus. No turning back, no turning back. The cross before me, the world behind me. No turning back, no turning back. The cross before me, the world behind me. No turning back, no turning back. Christ is enough for me. Christ is enough for me. Everything I need is in you. Everything I need. I have decided to follow Jesus. No turning back, no turning back. I have decided to follow Jesus. No turning back, no turning back. The cross before me, the world behind me. No turning back, no turning back. The cross before me, the world behind me. No turning back, no turning back. Praise God. Hallelujah. Napakaganda ng awitin. I have decided to follow Jesus. Amen. No turning back. Amen. Announcement po, yung pong mag-aaral po ng discipleship, maiiwanan po kayo. At tayo po ay meron na po, magsisimula na po tayo. Amen. May mga module na kayo. Brother Rodel, opo, ayan. Sister Susan, Sister Malu, glory to God, hallelujah. At yung kung meron pong gusto po, magsimula na po ng new beginning. Magsimula na po kayo para po kayo ma-water baptize na. Amen. Yung matagal na pong umattend na hindi pa po nawa-water baptize, kayo po ay umattend po ng new beginning. Glory to God, hallelujah. Sige po, praise the Lord. Tayo po ay magdidesisyon na sa ating buhay. Amen. Amen. Hallelujah. I have decided to follow Jesus. Amen. Praise God. Hallelujah. No turning back. No turning back. Amen. Hallelujah. Sabi, nasa likod daw natin ng krus. Sasambutin tayo ni Jesus. Amen. Praise God. Kaya walang babaksak. Praise the Lord. Sige po, itas niyo po ang inyong pong kamay. Bilang final benediction. Praise God. Hallelujah. Panginoon, sa oras na ito, O God, sa aming pong paghihiwa-hiwalay. Lord God, iginagawat ko po, Panginoon, ang iyong basbas at kapangyarihan na maranasan ng iyong mga anak, Panginoon, ang patuloy na pagsama ng kaluningan ng iyong mukha, Panginoon. Maranasan po nila ang iyong pag-iingat. Pagpalain niyo po sila sa lahat ng aspeto ng kanilang buhay. Kapayapaan ay dumaloy, dakilang Ama, at rumaragas ang pagkapalan tulad ng isang bahay dadaloy sa bawat tahanan, Panginoon. Pagpapalain mo ang aming lahi, gagawin mong dakila. Hindi na po sila mangungutang, kundi sila ang magpapautang, Panginoon. Hindi sila magiging buntot, kundi sila'y mananatiling ulo. Sa pangalan ni Jesus, humayo kanyang dala niyo ang pagkapala, punong-puno ng kasiglahan at kapayapaan sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. God bless you all. Praise God.